medyo masalimuot yung problema mo dahil ang inireklamo mo ay dati mong nobya. Meron kang sinisingil dito sa girlfriend mo eh. Ni piso, wala ka raw makukuha. We started the business on 2018. Medyo nag-okay yung kita, tapos naghahati kami ng mga like 30,000, ganyan. So okay yung negosyo in short. Okay po. Okay. Pero nagkaroon nga ng problema. Doon nga lang, nung bumili kami ng sasakyan, Doon tapos sa nagkaroon sasakyan. sila ng driver and siguro she falls in love with the driver. Yung driver, naging boyfriend niya, naghiwalay po kayo. Kalibin niya po ito ngayon. So, ang gusto mo lang, sir, no, is makuha yung sinasabing share mo per month. Kasi unang-una, kasama ka naman dun sa pagpondo and everything else as well. Kasi ang problema, yung nakapangalan sa negosyo, kung hindi ako nagkakamali, is itong babae. Actually po, hindi na lamang pera to, kundi yung mga nasaktang damdamin. Ginawang Yes po. katulpo. Kung talagang wala nang pagkakataon pa na makapag-areglo silang dalawa at maibalik yung dati nilang pagtitingin, ay ikilos na po siya ayon sa mga tinatakda ng batas. Lumapit po ako sa Bitag dahil yung nirereklamo ko pong si Merlin Gaid na naging katiwala ko po sa business investment na ginawa ko. Hindi na po kasi niya niremit yung 50% na bali entitlement ko as hati kami as business partner doon sa business na ginagawa namin. 2018, nung mag-usap kami ni Merlin, sinabi niya sa akin na merong nag-o-offer na organizer sa Glorieta para isang business ng gadgets, isang stall sa may hallway ng Glorieta. Sabi ko, sige, kung kaya mong i-manage ang business na yan, let's grab it, mag-business tayo. So, okay yung takbo, nag-last na mga more than 2 years, okay lang, di ba, nagkaroon ng pandemic, medyo mahina, pero tumatakbo po yung business. Nakakapag-deposit po siya sa account ko ng kita every month, although hindi masyadong malaki. 2022, humihirit siya palagi sa akin ng maglabas kami ng sasakyan. So, sige, kukuha tayo ng sasakyan, isang kondisyon. Kumuha ka ng driver's license, hindi ka mag-hire ng driver. So sabi niya, sige, kukuha ako ng driver's license. But then the very first day na nailabas yung sasakyan, mayroon siyang driver kaagad. So, hindi ko siya napigilan. Nag-outing sila kaagad kasama yung family niya. So after that, sabi ko siya, total, pinag-usapan na naman natin. If ever na makakita ka ng lalaki na masaya ka, okay lang sa akin. But in the following month, walang pumasok sa account ko. So pinacheck ko sa pamangkin ko. Pinakontak ko siya, pinapuntahan ko siya sa stool. Yun na yung time na sinasabi niya na, sabihin mo sa kanya, wala siyang kahit piso dito sa business na to. Sa akin lang. Sir Ben, Sir Carl, sana po matulungan niyo po ako sa hinihiling ko pong tulong sa inyo. Sir, medyo masalimuot yung problema mo dahil ang inireklamo mo ay dati mong nobya. Yes Tama po. Ano pong pangalan ng dati niyong nobya? Merlin Gaid po. Opo. Ngayon, meron kang sinisingil dito sa girlfriend mo eh. When we started the business on 2018, yung pinasasahod ko siya as a sales lady. So siya yung trusted na Ano muna magpatakbo. yung negosyo? Explain mo muna. Yung gadget accessories po. Yung gadget accessories, Mga ito po cellphone sir. accessories, ganyan. So, anong setup nyo ng dati mong girlfriend? Paano nabuo yung negosyong yan? Una, she was offered by one of the organizer there na may bakanting pwesto. So, matagal ko na rin kasing hangad na mag-business. So, sabi niya sa akin, babes, may in-offer sa akin pwesto. At that time, nasa kanya yung ATM ko with 80,000 pesos on it. So, sabi ko, kaya mo bang ipatakbo to? Yes, why not? Sabi niya. O sige, kunin mo na. Magnegosyo na tayo kasi syempre matagal ko na rin naman gusto magnegosyo. So, kinuha niya ito. Tapos, after 1 week, sabi niya, Mibs, kulang yung stocks. So, nangutang ako ng 100K. Tapos, pinadala ko sa kanya the following week. So, dinagdag niya sa mga stocks. Yun, tumakbo na yun. Even So, during in short, ikaw ang nag-provide ng lahat po. financial Yeah. para umano yung negosyo, Yes po. magsimula. Meron ba siyang hati or ikaw lang talaga? Ang sa kanya lang is to run it and pinapasahod ko po siya every day with commissions. Siya lang yung tatao. Yes. Pero yung pera sa'yo galing. Yes po. Okay. So, kamusta yung negosyo? Di ba, papasok din yung pandemic no? Medyo mahina, pero kumikita siya. Then, I think 2021, yung parang patapos na po yung pandemic nun, medyo nag-okay yung kita, tapos naghahati kami ng mga like 30,000, ganyan. So, nung time din na yun, ako kasi, yung pagka-generous ko, may anak din kasi siya sa ibang lalaki actually. So, yung generosity ko, sabi ko, para fair,
hatiin natin, gagawin kitang partner. Ako nag-offer. At the same time, tatao ka sa store, may sahod ka pa rin. Tapos 50-50 tayo sa Kita. So, tumakbo yung ganun, tapos yung 50% ko, di-deposit niya sa account ko, or else kung halimbawa Magkano kailangan yun, yung 50%? Usually, anong range? mga 30 plus yung hati namin. Monthly po? Yes po. So 30,000 monthly. Ano siya sa'yo, nagpapadala? Dinideposit niya dun sa account ko, which deposit. she has the ATM. Yun na yung with her. share mo dun sa negosyo niyo? Yes, 50% every month. So Well, okay yung negosyo, in short. Okay po. Pero Okay po. nagkaroon nga ng problema. Doon nga lang, nung bumili kami ng sasakyan, Doon tapos sa nagkaroon sasakyan. siya ng driver and siguro she falls in love with the driver. I don't know. Doon po nagkagulo nung kumuha ng driver. O kasi that same month, hindi ko siya mahagila from Monday to Thursday. Message, tawag, hindi niya sinasagot. Then tinignan ko yung profile niya. May mga bago siyang pictures na sa park. So I realized na nag-out of town sila nung driver kaya hindi ko siya ma-reach. So Kasi nagkaroon kayo ng problema, yung driver, naging boyfriend niya, naghiwalay po kayo. kalibin niya po ito ngayon. Nabasa po namin dun sa pinakareklamo ninyo na ni piso wala ka raw makukuha. Kasi nag-stop yung Yes. pagbibigay ng share mo eh. Supposedly, nung di naghiwalay kami, sabi ko, sige, okay lang sa akin na we will keep ourselves as friends. Kayo ba may kontrata, may papeles dito sa pag-uusap na to? Actually, wala because it was a business built out of Trust. complete trust. Meron lang akong mga social conversations to prove sa mga pagsisinungaling Na talagang nung may ano nagarap kayo. kami. Pero yung mga proof na hinahati namin yung kita ng business every month, meron po. Nandyan. So, ang gusto mo lang, sir, no, is makuha yung sinasabing share mo per month pa rin para Yes, maibalik it's kind yun. of gaining the business back. So, Kasi parang OFW maibalik ka ako. dun sa negosyo. Kasi unang-unay, kasama ka naman dun sa pagpondo and everything else. Yun yung pinaka-main na concern mo. Alright, sir? Natigil lang naman po yun nung Yes, nagka-boyfriend okay. na siya. So, kausapin natin siguro yung Lupon leader ng Barangay Pembo, Taguig City para lang malaman ang initial or ibang impormasyon tungkol dito sa problema na to. So, magandang umaga po sa inyo, Nemesio Vivit, Lupon leader, Barangay Pembo, Taguig City. Karoon ba na maayos na pagkasundo itong dalawang panig? Ay hindi sir kasi kaya nabigyan sir ng Safe A na sinasabi. Kaya hindi sila nagkasundo. Pilit namin na inaayos dahil pera lang naman ang pinag-uusapan. Pero sir, yung complainant, hindi nagkasundo talaga sir eh. Ano ba, sir, yung gusto nitong si Sir Fidencio? And ano din yung gusto ng kabilang panig na si Merlin? Ang gusto sir ni Sir Fidencio, yung ilabas ng babae, yung kinita talaga na kwan. At sinabi rin ng babae na yun na nga, naibigay ko naman yung iba sa iyo. Eh ngayon wala na tayo, wala na rin yun. Oo, yun sir. Okay. So yung itong kabilang panig, parang gusto makita kung magkano yung kinita ng sinasabing business para kahit papano doon siya magbabase doon sa magiging hati niya. Then doon naman sa kabilang panig na si babae, sinasabi, dahil wala na tayo, wala ka na din dito sa negosyo na to. Tama po ba? Parang ganun sir. Alright. Okay. Sige, nakuha namin, sir, no? So maraming salamat po sa pagtanggap ng aming tawag ngayong araw. Welcome sir. Ngayon naman kausapin natin diretso si Attorney Batas Mauricio, Bitag Resident Lawyer. Magandang umaga, Attorney Batas. Magandang umaga po muli, Ginoong Carl Tulfo. Magandang umaga po sa sambayan ng Pilipino nasa ipabitag mo ni Ben Tulfo. Yes, sir. Actually po, hindi na lamang pera to, kundi yung mga nasaktang damdamin. Ginoong Yes po. Carl Tulfo. Yun po yung medyo mabigat na katotohanan dyan dahil kaya ayaw makipagreglo ng complainant kasi meron siyang hinahanap na kabayaran, na hinahanap siya. Ang tingin ko po riyan, magkakasundo lamang yan kung sakasakaling sila ay magkakaroon ng muling pagkakaunawaan. Yun po yung nakikita ko dyan, Ginoong Carl Tulfo. At kung sakali na talagang wala ng pagkakasundo, ang magiging takbo po ng mga pangyayari, lalo po at lumilitaw po na napakahirap kumanap ng mga dokumento o mga ebidensya na nagpapatunay na yung perang na ipadala dito po sa inirereklamo ay talagang pangnegosyo. Yun po yung masakit na katotohanan, Ginoong Carl Tulfo. Tama. Attorney, no, on the side naman itong ni Sir, ano naman ang magagawa niya para posible mahabol itong kabilang panig? Kahit naman sabihin natin kasi meron lang ang pinahawakan niya, Attorney, no, ng mga screenshot ng conversation or screenshot ng mga pagpadala ng pera. Ano, Attorney, yung magiging advice nyo dito siguro para kay Sir? Kung talagang wala ng pagkakataon pa na makapag-areglo silang dalawa at maibalik yung dati nilang pagtitinginan, ay kikilos na po siya ayon sa mga itinatakda ng batas. Pero pangunahin po yan bago po siya dudulog ng kanyang mga reklamo sa ating either piskalya
o di kaya sa mga hukuman, kailangan tipunin muna niya ang mga ebidensya. Kagaya po na binabanggit nyo, Ginoong Carl Tulfo, meron na po siyang mga screenshots. Kailangan pong maipakita lahat yan sa abogado. At nang sa ganon, maintindihan nung tutulong sa kanya dito sa problemang ito, kung yung mga screenshot na yan, yung binabanggit na pagpapadala niya ng pera, ay maituturing na ipinapadala dahil sa negosyo. At hindi ipinapadala dahil nga po sila ay may ugnayang may relasyon bilang lalaki at babae. Kasi kung may relasyon po yan, babae at lalaki, magiging madali po pagsasabi ng babae, sabi, pinadala sa akin yan dahil sustento ko yan, suporta ko yan, at alam niya na panggastos ko lahat yan. Yun po yung masakit doon. Pero kung maliwanag at may katibayan po na ebidensya na magpapakita na talaga namang yan ay pang-negosyo, magkakaroon po ng kulay kasong kriminal, estafa. Bakit po? Nangako yung binigyan ng pera, yung babae, na mapapatakbo niya yung negosyo, mapapakita niya yung pera, pero hindi pala niya nagawa. Pagpapanggap po yan, na madalas na nating tinatalakay sa ipabitag mo ni Ben Tulfo, Artikulo 315 po yan, falsely pretending to possess power, business qualification, o di kaya capacity to allow money entrusted to them to earn proper income. Ginoong Carl Tulfo. Alright. So, Attorney, no, very much clear ang magiging susunod na hakbang ni Sir. Kasi as well, trinay naman namin tawagan itong kabilang panig, ngunit hindi ito ay sumagot. Pero of course, para naman sa amin, Attorney, and you know this, na bukas naman ang aming tanggapan to get yung panig ng kabila. After yung hiwalayan nyo, hindi ka na daw nagpasok ng kita dun sa kanyang account. Yung sa binigay niya sa akin na tulong doon po sa unang tindahan po, nag-close na po yun. Na-inform ka ba doon sa pagsara ng unang pwesto? Alam po niya, sir. No, Sinabi I didn't. ko po na magkuklose na po ang tindahan. In fact, nakausap ko yung mga ibang may-ari ng stall na katabi niya who's even willing to testify na hindi bumagsak yung business ko. Nilipat lang ko ng pwesto. Lumipat? Yes. Totoo ba yun yung sinasabi ni Sir? Hindi pa po nagsara. Anong hindi nagsara? Ang unang tindahan na ano po. Sinabi mo sarado, then biglang ngayon Nag-pull tuloy out pa rin, po, sir. then nagpalit. Ang hinahanap ko dito, ma'am, yung katotohanan kung ano ba talaga nangyari. Kasi I don't see any consistency. Paiba-iba yung storya mo. Sagutin mo na ako ng diretsyo. Ano nangyari doon sa stall kung saan siya namuhunan? What happened to the stall?